Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. From the Brave 18, yon pong mga gustong tumulong sa kanila ay pwede daw po bang ibigay muna sa mga nasalanta ng earthquake sa General Santos? Wow! Tayo po ay nagkakaroon po tayo ng fund drive para sa Brave 18 Marines. Nakapadala na po tayo ng 125,000 pesos sa kanila 3 days ago. Sa ngayon, meron na naman tayong naipon na more than 50,000. Anytime, plano ko ipadala na naman ito sa kanila kasi kailangan nila ng tulong. Una, pagkain nila. Hirap na hirap sila sa pagkain, sa totoo lang. Pamasahin nila sa kanilang mga, kasi halos araw-araw po, inaasikaso nila ang mga kasong naisampa sa kanila. Meron pa ngang kasong naisampa, nasa Metro Manila sila ngayon, ano? May kasong naisampa sa kanila sa Surigao City, Surigao del Norte. So kung magbiyahe lahat, sila na sinampaan ni dating Congressman Ace Barbers, magastos. Mabuti na lang, nagawa ng paraan ni Attorney Baligod. Yung kanilang counter affidavit, nanumpa na lang sila sa isang piskal sa Metro Manila. After that, nanumpa sila, napirmahan yung counter affidavit. Ipinadala na lang ang counter affidavit sa Surigao. Malaki po ang pangangailangan nila ng financial na tulong. Kaya nga tumatanggap sila eh. But ngayon, sila na ang nag-request nga huwag muna daw silang bigyan ng tulong at yung tulong na para sa kanila sana ay ibibigay muna sa nasalanta ng lindol. Ano pong ibig sabihin nun? Lalo akong humanga sa kanila. Nakita ko yung kanilang pagiging selfless. Kahit kailangan nila ng tulong, mas inuna pa nila na matulungan ang mga nangangailangan, mga biktima ng lindol. Lalo kong napatunayan ang kanilang pagiging bayani. Kaya mas lalo akong saludo sa kanila. Kung ganyan ang kanilang yung ano ito, nasa hawak natin ngayon na more than 50,000 pesos, mag-communicate ako sa kanila. Na kung pwede, kung okay sila, yung naipon na pera is ipadala ko muna sa mga nasalanta ng lindol. Depende na sa kanila. But ulitin ko, mas lalo akong humanga sa kanilang katapatan sa taong bayan. Yan ba yung tinatawag nila ng mga kargador, basurero, kung ano-ano pa na hindi na daw sila dapat tawaging Marines at dahil wala naman sila sa serbisyo. Mas marangal, malayo itong mga ex-Marines na ito kaysa yung karamihan sa ating politiko. Nakakataba ng puso na meron tayong ganitong grupo. And sa totoo lang, sa ating kasundaluhan ngayon, I can proudly say na halos karamihan sa ating mga sundalo katulad nitong Brave 18 Marines. Okay, so ito, magbasa tayo sa mga comments. Ito, si Eloy Bugris, the Queen of Revelation. Sabi niya, "Hi, attorney. I have some money here to send from people that support si Brave 18. I informed Congressman Mike too. Iba naman po sa taga Mindanao ang help. May pundo yan sa bangag na gobyerno. Yung pong for Brave 18 po, importante din sa amin." Yeah, pwede
pwedeng tumulong sa nasalanta ng bagyo, pwede rin sa Brave 18 Marines. Kung ako ang masusunod, yung naipon natin ngayon na more than 50,000, ipadala ko pa rin sa kanila. Kasi malaking pundo ng gobyerno, nandyan lang yan, mamaya ipasok na naman sa mali-maleta. I don't know, nakakadismaya. Nung nagbisita ang Pangulo sa Naga, nagbigay siya ng 500 million pesos, renovation lang ng isang Coliseum, Jesse Robredo Coliseum, na wala namang sira. I-repair mo lang. Wala namang sakuna na nangyari sa Naga. 500 million pesos ang ibinigay. Sa mga biktima ng lindol, magkano ang ibinigay ng Pangulo? 100 million lang. Ganon po kalaki ng discrepancy sa pagbigay niya. Kung sino ang mas dapat na tulungan, kakaunti. Kung hindi ako nagkakamali, may lindol din sa Cebu last year. Parang ang ibinigay lang niya is only 50 million. Lindol yan Oh, Jensen, linakyan niya ng konti. Kaya lang kung i-compare mo sa ibinigay niya sa Naga kay Mayor Lenny, tumataginting na 500 million. Kayo na po ang humusga kung tama ba yung prioritization ng Pangulo sa pagbibigay ng kanyang tulong. Akala nila pera nila yan. No! Pera natin yan. Pera ng taxpayers money yan. Tapos gagastos ka ng 500 million repair ng Coliseum. Tapos ang mga nasalante ng lindol, 50 million lang sa Cebu, 100 million lang sa Grabe. But anyway, yun ang gusto niya, edi palakpakan na lang natin ang ating Pangulo na masyadong matulungin, masyadong nag-aalala, lahat. Awang-awa na siya sa mga taong mahihirap. That's the best president we ever had. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon ni anak ko diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatupan karon. So mo na ni ang yero nga among gihatag. Kay og kinatayan ra sa ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatop na sila. May buntag, pasalamat sa Ginoo ug salamat sa gihatag nga sin ug sa gigamit ani nga tawo sa paghatag sa sin. Ug salamat sa sin kay naatopan na ang among mga balay. Dili na gid mi maulanan. Ug ang hinaot mi nga kana nga programa mapadayon. Kay daghan pa kayo ang nanginahanglan ana nga programa. Subliyon ko, mayong buntag ug salamat kayo. So pila na diay ni ka bulan nga imong gipatindog nga imong balay? Kuan na ni ka kuan murag lapit na gid digadagan og mga 3 ka semana di gyud. So bago pa na atupan. Bago pa ginatupan nagpasalamat gyud mi sa makadaghan. Manginaot mi nga mapirminti gyud ni siya. Og sa
makausab sad dako na kay ning atabang sa amoa kay among sulon sa pagtrabaho igura sa kaon wala nami pang palit og sin Mm. og lansang. Mm. Salamat gid kaayo. Salamat pod kaayo.